Sige, so mayong buntag karatong tanan, no? O dalay ko ng Ginoo nining kabuntagon o daghang salamat sa iyang pagkamaayo diha sa atong kinabuhi, labi na sa mga buluhaton, no? Salamat sa Ginoo gahapon sa atong lakaw, so nakaabot ta, nakaulit nga safe sa atong pagbiyahe, sa atong pagkatod sa lubnganan, sa atong igsuon, no, dito sa Christian Evangelical Fellowship dito sa kanang Bubon. Og alang diha sa atong karon nga Sunday School, no, is kwanta nga topic atong pagahisgutan kay ato sa to ikat ang pagtudlo sumaytungod sa kaluwasan nga ang Bible, di ba, nga gikan diha sa Old Testament ngadto sa New Testament, o nga hangtod karon or hangtod sa pagbalik ni Kristo is ang pagtudlo, no, diha sa pulong sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan is wala siya na usab. Ang gospel nga mao ang ginawali diha ni Apostle Paul, o ang mensahe gina-prophesy dito sa Old Testament o hangtod karon, it is the same nga gospel nga way lain ang atong Ginoong Hesus-Kristo, ang atong Ginoong Hesus. So karon ang atong pagatun-an nato karon may tungod ni ining balaan nga kasulatan. Kay importante ni nga atong pagatun-an or atong pagatan-aon kung sa ni kaimportante o ato ning tagaan og bili, no, diha sa atong kinabuhi. Kay daghay nasa church or nada sa pagpangalaga diha sa atong Ginoo, pero ang Bible or ang balaan nga kasulatan is minus ang ilang paghatag og bili sa pagtan-aw niini, sa pagsabot niini, bisan diha sa pagpamalandong niini, no? Nagkuamba atong kaigsuonan sa una dito sa kanang sa Ormoc City, no? Ingon siya nga magbasa tag Bible kung kita adunay kanang bakante nga oras kuno, kung adunay bakante, no? Halimbawa koy bakante, sumadi ka basa, no? So sa ato pa kung adunay bakante sa ato pa, kung naara, no, mas gatagaan niya og priority ang iyang mga kanang pagbuhat sa trabaho o uban diha nga mga physical nga mga butang or sa bakaha nga kanang pagbuhat, murag nahog nga lang ang saman, kanang nahog na lang kanang choice, option, or ang pagbasa diha sa balaan nga kasulatan. Kung atong mahuman ni nga kaning topic or kaning atong kasgutan, I hope unta nga kaning pagkatuon nato nga kini ang Bible is usa kani ka pinaka-importante diha sa atong kinabuhi, labi na diha sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesus-Kristo, no? Sa dili pa ta padayon magampo ta. Ginoo, daghang salamat nining kabuntagon, giyahi kami diha sa among pagtan-aw da sa mga pulong. Lord, I pray, Ginoo, I pray nga kaning among da sa pagpumalandong among gitan-aw kung sa importante, kung sa ang Bible, Ginoo. O Lord, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, no? So atong karon atong pagiskutan unsa man ang Bible, no? So mo nang pangutana
or kaning topic gitawag ni siya og kuan bibliology. Biblio means kanang kuan Bible, no? Unya logy means kanang study. Sa to pa study of Bible. So atong ang atong ginabuhat karon sa atong kanang Sunday school is kita nagtuon ta may tungod diha sa kanang Biblia. Karon unsa man day ang Bible? Unsa man day ang atong makita diha sa balaan nga kanang kasulatan? Una, it is written by more than 40 different authors, no? Sa Bisaya pa is lapas pa or mas labaw pa sa 40, no? 40 kalaylahi nga mga nagsulat niini. Kaning ang Bible, no? Di-compile ni siya sa lahi nga mga letters or mga books. So kini is kung atong iphon kung pila ni ka-books ni siya is nangabot ni siya og saman 66 books or kanang pagkasulat, no? Letters over a period of 1,500 years. Over a period of 1,500 years. So gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, so gisulat ni na compile ni, so mingabot siya og saman 1,500, no? Sa Bisaya, no? 1,500, ha? Aw. 1,500, no? 1,500 katuig in different locations sa lahi nga mga lugar, no? Babylon na nagsulat sa kanang Babylon, nasa Rome, nasa kanang Ephesus, nasa kanang Judean Desert o nasa island, no? Island sa isla and napay uban nga mga lahi nga mga lugar. O kini nga mga tao from different cultures, no? Dahil lahi ang ilang mga kanang naandan, no? Dahil lahi ang saman mga classes, mga edad, no? Mga klase nga mga tao na uban nga mga andatuon, no? Na mga kanang ordinaryo lang nga mga tao, na uban nga mga kanang maalamon nga mga tao, ug napoy mga kanang lang, mga simple lang, no? Simple. In saman men with different professions, no? Ang ilang mga nahuman, na mga so na mga kanang propeta, na mga hari, no? Hari. Mga kanang magbalantay, no? Shepherds. Pari, mga kanang mangingisda, napoy doktor ug napoy kanang lawyer, no? Sa to pa kung nalahi ang ilang mga cultures, dalahi mga klase nga mga tao, dalahi nga mga edad ug dalahi pud nga mga kanang profession, sa to pa kung atong basahon ang ilang mga pagsulat is unsaman laylahi ang ilang style, no? Laylahi ang style nila sa ilang pagsulat. Pero there is a complete harmony. Ang Bible bisag laylahi ang klase nga mga tawo nga nagsulat, laylahi ang ilang naandan, laylahi ang ilang nahuman, pero kung atong tun-an ang balaan nga kasulatan is unsaman kaning Bible is nagkauyon. Wala ni nagkasumpaki. And continuity with unity naghiusa around a central theme nga ang sentro nga gisgutan kinsa man the Lord Jesus Christ. Mabitaw kung atong basahon ang Bible nganong lalahi ang kanangkuan ang pagsabot sa uban kay ang ilang pagsabot sa Bible is puro lang diha kay balok, no? Usahay ilang gamiton sa pag-debate, usahay ilang gamiton nga sila kay tungod kay sila is kanang mas nakahibalo sila, no? Kaysa uban, no? Kung magtan-aw ta sa kanang Facebook, usahay magkanang kuana
o magdebate na, maghinambog na. Ipakita nila nga mas maayo sila, no? Kaysa uban, pero dili ingana ang tumong diha sa pagsulat sa balaan nga kasulatan. Ang tumong diha sa balaan nga kasulatan, unsa man, nagkayusa siya, nagkauyon siya nga ang sentro sa theme or ang sentro niini sa gisgutan, ang content niini is unsa man, the Lord Jesus Christ. Ang atong Ginoong Hesus Kristo, no? Nga mao'y mapadayag, masabtan sa mga tao or mailhan ang atong Ginoong Hesus Kristo. So mao ni ang saman ang Bible. So kung atong basahon ang Bible, is kanang kung mao ni siya lalahi ang mga culture, lalahi ang pamaagi sa pagsulat, so medyo taas-taas yun ni sa pagtuon diha sa balaan nga kanang kasulatan, no? So dili ingon nga kanang mubasa ra ka kung unsay nakasuwat nga na, so mao na to. Dili, no? Kung dili tan-aw na to kung sa ang background, kinsa ang nagsulat niini, kinsa ang original nga naminaw niini, unsa ang ilang mga culture, unsa ang ilang na kanang kuamba, unsa ang ilang sitwasyon sa kanhi nga panahon sa pagsulat niini, no? Mao na ang pagtan-aw diha sa balaan nga kasulatan. So karon kung mao na ang Bible, ato pong makita karon nga unsa man nga adunay unsa man duha ka pamaagi sa pagpadayag, no? Diha sa atong Dios. Atong kanon ha nga duha ka pamaagi sa pagpadayag diha sa atong Dios. Kay atong tan-awon po ni siya nga unsa man nga adunay gitawag og natural revelation. Paano nga natural revelation? Natural, no? Nga pagpadayag. So, napoy gitawag unsa man special revelation. The word nga special revelation unsa man kini unsa man nga kanang special, supernatural, kanang talagsaon, no? Nga kapag padayag. Unya kaning found the word nga special revelation in the present nga karon nga time, no? Nga diha sa pagpadayag diha sa atong Ginoo, ato lang at nga kani ato pong tan-aw nga unsa man nga mao ang balaan nga kasulatan. So ato makita niyo niya, no? Sige ang balik ko, no? Ang Bible, so mao ni ang Bible, they are kanang different nga mga authors, no? So 40 plus over a period of 1,500 years, no? So nasulat ni siya is gikan sa Genesis ngadto sa Revelation is unsa man nga over 1,500 years in different locations, men of different cultures, classes and ages, men with different professions. Unya ang kaning mga tawhana sa pagsulat niini usa ra gyud ang tumong niini nagkahiusa sila ug nagkauyon sila nga ang central theme ang gisgutan ang atong Ginoong Hesus Kristo. So karon nindot pod ni nga atong tan-awon pod nga aduna ra gyud duha ka pamaagi sa pagpadayag diha sa atong Ginoo, no? Sa paghatag og mensahe, sa pagpakita, sa pag-ila kung kinsa siya, no? Kung kinsa siya. Una, na gitawag og natural revelation, no? Natural revelation or gitawag ni siya og saman general. From the word nga general, di ba? Para sa tanan.
Why gipili? Magtotoo ka man or dili, kitang tanan ngon sa man gipadaygan sa Dios niini, no? Gipakita sa Dios niini, no? Or gitawag ni siya accessible to all. No? Accessible to all. Sa asa man pinaagi diha sa iyang mga binuhat, no? So, natural revelation, no? Kung atong basahon ang Romans chapter 1 verse 18 ngadto sa verse 20, Romans chapter 1 verse 18 ngadto sa verse 20, no? Ang basahon na, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. No? For what can be known about God is plain to them. So, ingon dire, because God has shown it to them. So, ang Ginoo nagpaila, nagpakita, no? Diha sa mga tao, asa man, diha sa tanan, for His invisible attributes, no? Sa dili niya makita nga sa iyang pagkasiya, namely, His eternal power and divine nature, no? Ang iyang mga, ang iyang walay sinugdanan o walay katapusang gahom, no? O iyang kabalaanon nga pagka-Dios has been clearly perceived, no? Klaro, tataw diha sa iyang pagpadayag. Sa unsang pamaagi, ever since the creation of the world. Sukad nga unsa man, gibuhat niya ang saman, ang kalibutan. In the things that have been made, so they are without excuse. Mana nga, they are without excuse. So wala gyud excuse nga makaingon ta nga walay Dios, no? Ang tao dili makaingon, no? Nga walay Dios. Kay ngano man, ang Ginoo nagpakita, nagpadayag nga naa siya tungod diha sa iyang mga saman binuhat, no? Mabitaw miingon ang Psalm chapter 14 Psalm chapter 14 verse 1, no? Ingon dire, ten man sa the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They do abominable deeds. There is none who does good, no? The fool says, no? In his heart. Psalm 14 verse 1, no? Awa, kung inyo basahon sa Bisaya, di ba? Ang buang-buang, no? 'Di ba? Ingon diha. Ang buang-buang nagaingon sa iyang kasing-kasing nga unsa man, nga walay Dios. So gi-describe diha diri sa Salmo nga ang maingon nga walay Dios unsa man?
Ha? Aon sa igingon diri sa Salmo, ang tao nga mingon nga walay Dios. Ha? Di ba? Buang-buang, di ba? Klaro ba ya? No? Nganong mingon man diri sa Psalm chapter 14 verse 1 nga ang buang-buang nagaingon sa diha sa kasing-kasing nga unsa man, there is no God. Ngano man? Kay klaro diha sa Balang Kasulatan nga ang Ginoo nagpakita, nagpadayag, nagpaila nga naa siya pinaagi diha sa iyang mga binuhat. Sa atong makita, di ba? Kung mangutana ta, so kinsa man nag-create aning lubi? Kinsa man nagbuhat aning mga kahoy? Kinsa man nagmugda nining kanang kakabukiran? Nganong grabe kayo ka-arrange? Nganong grabe kayo kanang kan ba? Harmonious, no? Ang atong lawas, di ba? Naayo sa ka-doktor nga kanang vlogger, no? Pero dili siya kanang Christian, no? Ingon siya, grabe kaayo ang saman, ang wisdom, ang kaalam sa Ginoo. Tingano, no? Tingano. Ang tao pwede ra mabuhi og usar ka kanang kidney, no? Pabitang uban nga kanang ang usa gibaligya ang usa, no? Ipidi ra man ang tao nga mabuhi usa ni kidney, no? Pero pangutana nganong duha man ang gibutang? Kay base sa ilang pagtuon, ang kidney once nga madaot na siya, dili na pwede mabalik, no? Sa pagpanganak ni so diha sa so diha sa pagpakatao nimo, so ato ingnon nga ang function sa kidney is kanang 100%, no, ang usa. Unya kay tungod sa atong gikaon, daghay asin, daghay bitsin, so napay coke, napay mga sobra nga tamis, parat nga mga kapagkaon, so ang kidney madaot. Kung 50% na lang nga ang kidney nga madaot, so kana dili na mabalik, no? Kung madaot ang kidney nga usa, sa to pa adunay kanang so na pay usa pa puli, no? So karon sa kanang part sa atong lawas, no? Nganong duha ka kidney ang naa nato? Ang rason niya na is aduna gyud katuyuan diha sa pagbuhat niini. Mao to ang sa ka-doktor mingon, grabe kayo ang kaalam, ang wisdom, ang plano sa atong Ginoo. Nganong duha ka buk ang kidney sa tao? No? Nganong duha ka buk kidney diha sa tao? Ha? Oh, kanang yun, no? Ang pana rason, kung madaot ang usa, so napay usa. Oh, napay ka reserba. Ha? Oh, wala reserba. Wala reserba, di ba? Oh, di ba? Bisan ang usa ka doktor nga nag-iingon, no? Bisag dili siya Kristohanon, pero siya mituo siya nga adunay Dios. No? Kay ngano man nakita niya ang creation, ang wisdom, ang harmony diha sa tong lawas, di ba? Nga kanang grabe ka arrange. Ang kanang kuamba, ang part sa tong lawas ug uban pa, no? Diha sa kanang kuan. Da sige buhat diha sa atong Dios. Sa to pa it means nga sa man aduna gyoy magbubuhat. Dili lang ni kanang aksidente. Napoy giingon da sa Bible, di ba, sa Genesis, giingon diha, magsanay kamo sumala diha sa inyong magsanay kamo sumala sa inyong saman kaliwatan, no? Ang kana nga verse giprove na diha sa science, no? Kana giprove na sa science. Kay ngano? Puntahay, so mag-crossbreed ta, kung
kung mag-crossbreed ta og manok, dapat gyud ang atoy crossbreed, so ang kuan is kapwa ra pod sa man. Kanang manok, di ba? No, magsanay. Dili pwede iro og manok unsa man kanang sa atong crossbreed, di ba? Kay sumala diha sa science kita og sumala sa iyang genes, no? Kung ang tao magsanay siya diha sa tao, no? Ang baboy magsanay siya sumala diha sa iyang kaliwat. Kung mayngon ta nga ang tao gikan sa unggoy or ang tao or gitawag og kanang kanang katong giingon dito nga kanang theory of kanang evolution nga adunay kanang 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 girikanan ta. Kung kana atong tuhuan, dapat unta ang atong genes is kausara, no? Dapat usara. Dapat unta kung gikan ta sa usara ka sinugdanan, dapat magsanay sa usara ka sa kaliwat. Ang pangutana, ngano man nga unsa man lahi ang genes sa tao, lahi ang genes sa baboy, lahi ang genes sa ero, ug uban pa nga mga kamananap. It means nga aduna gyoy unsa man nagbuhat. Og gisuwat na sa Bible. Katong yung sa Bible ba nga sa Genesis chapter 2 or lagi nga magsanay, no? Magsanay sumala diha sa inyong sang kaliwat, no? Ug karon mao ni, no? Ang atong makita diha sa atong palibot ug diha sa atong kinakabuhi. So mao na ang pagpadayag diha gitawag og natural nga pagpadayag. Natural revelation. Sa kana nga sitwasyon sa iyang gibuhat o sa atong makita is unsa man nagpakita ra gyud nga adunay Dios. No? Dili gyud ta makaingon nga walay Dios. Aduna gyoy magbubuhat. No? Aduna gyoy magbubuhat. Manang mingon sa Apostle Paul saman, wala gyoy excuse. No? Wala gyoy makaingon nga maingon ta nga walay Dios. Walay Dios. O ingon dire sa Psalm chapter 19, no, Psalm chapter 19 verse 1, ingon dire, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork, diba? The heavens, no, declare the glory of God, no. So ang kalangitan nagdeclare, nagpakita, nagpadayag sa asaman kung sa ka glorious ang atong Ginoo. Kung glorious, unsa siya kahalangdon, labaw sa tanan, og and the sky above proclaims His handiwork, no. Ang kalangitan nagaproclaim nga unsa man kung kung kinsa nga atong Dios, no, sa iyang pinagida sa iyang mga kanang binuhat. No one is excuse, no. Sa Roma, balik ta, Roma kapitulo 1 bersikulo 19. Roma 1 og kini ang natural revelation or general revelation adunay internal information, no? For what can be known about God is plain to them, no? So because God has shown it to them. So ang Ginoo
nagpakita, nagpadayag diha kanila. So this is the internal information or kanang pamba naa na gyud sa ilang kanang kasing-kasing na nagyod sa ilang unahuna nga unsa man nga adunay Dios. Pabitaw nga naay mga tao, di ba? Nga bisan wala kabasa og Bible, bisan nga wala sila kasabot og Bible, pero sila is unsa man nana silang kasing-kasing sa ilang unahuna nga adunay Dios. Mao nang ang kanana, mao nang usahay sila musimba dito sa adlaw, kahoy, no? Maghimo sila og mga kainukit nga mga kahoy. Kinapakita kina naman sa ilang hunahuna diha og sa ilang kanang kasing-kasing unsa man nga adunay gyoy Dios. Pero ang kwan lang is wala man natudloan da sa balatang kasulatan, wala sila nakabasada sa so wala sila nakabasada sa balatang kasulatan. Kaso mo na sila kung unsay la makit-an nga kanang kakatingnan is kadito sila mosimba, no? Mao na ang natural or general revelation. O ganing natural and general revelation, it is enough, no? Enough. Igo na ni diha sa pagpadayag diha sa atong Ginoo nga unsa man sa pagpaila diha sa atong Dios. Bisan wala ang Bible, bisag wala ang special revelation, enough na or igo na ang natural or ang general revelation nga makaingon ta nga aduna gyoy Dios, no? It is enough to condemn us, no? Enough to condemn. It is enough to condemn us, but not to save. Pero dili ni mao ang makaluwas diha sa toa. Enough na hukman ang tao bisan siya wala kabasa diha sa Bible, bisag wala kasabot sa Bible, enough na nga hukman ang tao nga siya hukman diha sa atong Ginoo. Pero ang kaning natural and general revelation dili ni siya makaluwas. Sige, na mga kanang pangutana. May tungod ni ini or sa may inyong kwan. Desisyon. Siya man yung labaw sa tanang naghimo. Oh. Kung nahimo mo na sa inyong tao, may iyang Hukman. lugar, yung na iglesia, Oh. baptist, Baptist. labaw mo nila ang ginawa sa kala, labaw. Pero ang tao mo sa tuhay ng Lord mo, ang ilang tuhan, ang ilang mundo. Ngano ang tao mo sa kuhi mangyod diha sa atong Ginoo. Ang rason ana gitapik naman nato na because the total depravity of men, no? Tungod diha sa makasala sa tao, no? Tungod ang tao is kada makasasala. Ingon da si Kristo, this is the judgment, men love the darkness rather than the light. Nganong musupak ang tao da sa pulong sa Ginoo, nganong musukoy da sa Ginoo? Tungod ang tao siya unsa man kanang a total depraved, no? Kanang kada makasasala. Mao na nga ingon ang pulong sa Ginoo nga ang pagluwas sa Ginoo is kan iya yung kalungang kabuton, mao na nga ang tao is kataw gyud ampo, no? Sa makasabot sa kamatuoran, ablihan sa Ginoo yang nahuna, mutuo siya, maghinulsol siya diha sa iyang kinabuhi.
Karon ang atong topic ato karon, no? Kay kan importante man gud ni siya kay dirito makita unsa ano to pagdawat, no? Diha sa pulong sa Ginoo. No? Unsa to pagdawat sa pulong sa Ginoo, di ba? Kani uban nga mingon nga ako nakadawat ko sa pulong sa Ginoo, sumao ni ang mensahe diha sa pulong sa Dios. Karon sa unsang pamaagi. So, garin ng buntag, natuog ko, nagdamgo ko, no? Nagdamgo ko nga ang Ginoo nagistorya sa ako, so bato nga manigon sa pulong sa Ginoo. So pangutana, pambana siya. So mga pulong ba yun na sa Ginoo? Diba? Pangutana. Anda, napoy maingon nga so nakoy nadawat nga pulong sa Ginoo. So gay nang buntag, so samtang naligo ko, ang Ginoo naghunghong sa kuha. No? So pangutana. Is kana pulong bagyo na diha sa atong Dios, no? So man natutaan to karon. So kaning natural or general revelation nagpakita ra gyud ni nga adunay Dios, no? Adunay labaw sa tanan, no? Adunay magbubuhat og kitang tanan mga binuhat diha sa atong Dios. Okay, natural or general revelation o kini para sa tanan. Ikaduha nga tong tan-awon gitawag na special revelation, no? Special revelation. Hebrews chapter 1. Hebrews ang book of Hebrews. Okay? Sige, basahon na Hebrews chapter 1 verse 1 nga to sa verse 2. So mo ang pinaka-main nga verse atong sabto ni siya, no? Sa special revelation. Sa Hebrews chapter 1 verse 1 sa verse 2 ingon dire, long ago at many times and in many ways God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. No? So mao ni ang special revelation. Ingon dere, long ago at many times and in many ways God spoke, no? Ang Ginoo so nakig-istorya, no? Ang Ginoo naghatag og mensahe. God spoke. Mao ni gitawag og saman special revelation. Unya, from the word nga kanang special revelation, so it is direct, no? Direct nga pagpadayag diha sa atong Dios. Ang Ginoo gyud mismo nakig-istorya, no? Naghatag og mensahe. Ingon dire, ang Ginoo naghatag og mensahe sa lalahi nga kanang pamaagi. No? Ingon dire, to our fathers, so sa atong mga ingon dire ang nagsulat sa atong mga kanang ninuno, no? So pinagi kang Adam, pinagi kang Abraham, pinagi diha kang Moses, ug uban pa diha sa mga diha sa mga propeta, no? Ingon dire. But in these last days, so from nga last days, sa karon nga panahon, no? So kung sa nagsugod kani nga kaning last days, He has spoken to us. So ang Ginoo nakistorya pinaagi diha kang Kristo. No? Pinaagi diha kang Kristo. Pinaagi diha sa bugtong nga anak. Sa to pa ang in the last days, ang special revelation diha sa atong Ginoo pinaagi diha sa atong Ginoong Hesus. Karon ang atong Ginoong Hesukristo, so karon sa aman siya nagpadayag, no? Asa man to makit-an, asa man to mailhan masabtan, pinaagi diha sa balaan nga kasulatan. Di ba?
So sa duha ka pamaagi sa pagpadayag diha sa atong Ginoo, una pinaagi diha sa iyang binuhat, ikaduha pinaagi diha sa balaan nga kasulatan. Kung gusto ta makasabot sa mensahe sa Ginoo, kung gusto ta makasabot sa mensahe diha sa atong Dios, mutan-aw ta diha sa Bible, no? Ato tun-an kung unsa ang gingon diha sa balaan nga kanang kasulatan, no? Dili ta magagit tawag o ganang so dili ta mag kanang tumo-tumo, no? May mingon ta nga sumao ni ang gingon da sa Bible sa panguta da sa pulong sa Ginoo ang pangutana sumao gingon da sa balaan nga kasulatan. Sumao gyud na ang gipadayag ni Kristo, no? Sumabog yun na ang gipadayag diha sa mga kanang apostol. Sumabog yun na ang kanang paggingon diha sa balang kasulatan. So i-check nato, tan-aw nato, kung mamag yun na ang gihatag nga mensahe diha sa atong Ginoo, pinaagi diha sa balaan nga kasulatan. Karon, kung ato ibalik diri sa verse 1, ingon diri, long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, no? Sa wala pa nakumpleto ang balaan nga kasulatan sa pagpadayag diha sa bugtong anak, ang Ginoo nakigstorya diha sa mga unsaman sa katong nauna. Sa unsaman nga pamaagi, no? Atong tan-awon dire sa balaan nga kasulatan, no? Una, God spoke to men through angels. Ang Ginoo naghatag og mensahe diha sa mga tao, nagpadayag siya og mensahe diha sa mga tao, pinaagi diha sa asaman sa mga anghel. No? Sa mga anghel. Sa kaning nga panahon niha, sa mga anghel. Sa Genesis chapter 19, ingon dere, angels warned Lot to flee Sodom before its destruction, no? So ang mga anghel nagwarning diha ni Lot nga saman nga sila mubiya diha sa lugar sa Sodom before its destruction, no? Sa pag-distract diha sa Sodom. Sige atong basahon ang Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. Verse 1, 'di ba? Ang two angels, ang duha ka anghel, came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth and said, "My lords, please turn aside to your servant's house and spend the night and wash your feet. Then you may rise up early and go on your way." They said, "No, we will spend the night in the town square." But he pressed them strongly, so they turned aside to him and entered his house, and he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate, no? So, kung atong kanan siya, nga naiduha ka anghel, no? Nga may abot, nga entertain diha ni Lot, o kung saman, nga ingon dire, so si Lot, kasabot yun si Lot, nga kini, mga anghel yun ni kay usaman, kay siya, may bow down siya, sila ang mga kalminsahero, no? Minsahero nga gipadala diha sa atong Ginoo. No? So gipakita dire nga ang Ginoo nanghatag og mensahe, nag-warning nga unsa man nga namoabot nga distraction diha sa lugar sa Sodom, nag-warn siya unya si Lot, sila Lot is unsa man pahawaon diha sa Sodom. No? God's so ang Ginoo nanghatag og mensahe diha sa mga tao, pinaagi diha sa mga anghel. So, napoy usa diri sa Daniel chapter 9, Angel Gabriel explained to Daniel the nature of current tribulation. So, no?
So si Angel Gabriel nag-explain nga unsa man to ka Daniel kung unsa ang kinayahan diha sa unsa man diha sa kanang tribulation or kanang kasakit ato tan-awon. Daniel 9:21 to 27. Sige, sa na basa Bisaya. Daniel 21 to 27. Si Gabriel nga akong nakita sa unang pananaw, tuwing nga milupad ug miduol kanako sa panahon sa kagabion nga halad. Dito miduol siya kanako miingon, Daniel, aniya ako aron paghatag kanimo kaalam ug palabot. Pagsugod nimo kampo, mitubag ka sa Dios ug aniya ako aron pagsulti kanimo niini. Kay ikaw gugma man niya pag-ayo, usa kalandunga ang tubag ug sabta ang pananaw. 24. Kapituan na to ang itagal alang sa inyong katawhan o sa inyong balaang syudad aron pagtapos sa kalapasan o pagpuno sa sala o paghugas sa kadautan aron pagpatunghay sa kakaron maulay paglubad aron pagtak-op sa pananawon o sa panagna o aron paghalad pag-usab sa balaan na templo. 25. Busa hibawi nasukad sa paghatag sa sugo matupunon pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinihugan na usa ka prinsipe, kinahanglan molabay una ang 7 na tuig, unya sulod sa 72 ka tuig, tukuron pag-usab ang Jerusalem lakip ang mga plaza o mga kanal na maglibot sa syudad apan mahitabo kini panahon sa kasamo. Okay. 26. Tapos sa mga panahon ang dinihugan patio, syudad o templo laglagon sa katawan sa umaabot na prinsipe. Katapusan ini moabot dabulog sa baha ug kanunay kini nga may gubat kay itagal naman ang pagdulog nimo. 27 og sulod sa 7 ka tuig ang mga prinsipe maghimo kasabutan uban sa daghang katawan. Tapos sa katunga sa mga panahon pahunuon niya ang halad ug kaliwala nini tanang kangilad ng tunha ang makalilisa nga talan-aw hangtod ang itagal na patalagman ibuo diha sa nagipang. Okay, no? So, klaro, no? Gingon diha nga ang Ginoo naghatag og mensahe pinaagi diha sa mga anghel. So, sa Daniel chapter 9, ang Ginoo naghatag og mensahe para ka Daniel pinaagi kang saman Gabriel, no? Angel Gabriel explain nga saman kung unsa ang kinayahan diha sa kanang dako nga kanang kasakit, no? So, mao ni unya dili lang sa pinaagi diha sa mga anghel kundi ang Ginoo naghatag og mensahe diha sa tao through a loud voice, no? A loud voice, sa Bisaya pa kusog nga tingog, no? Kusog nga tingog. O kaning kusog nga tingog so gitawag sa ni siya og direct, no? Direct voice. God spoke to man through a loud voice. Una, atong makita diha kang kanang Adam, no? Kang Adam sa Genesis chapter 3 verse 9, no? Verse 9. After the fall, no? Genesis chapter 3 ito lang ko na Genesis chapter 3 verse 9. Diba yung dire? Verse 9, But the Lord God called to the man and said to him, Where are you? No? And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. No? Yung dire sa verse 9, nga saman, ang Ginoo na kay istorya, diha kang Adam, no? Through a loud voice or kanang paang yun ba? Kanang direct yun ba? Nga tingog diha sa atong Ginoo. Og napay ba nga verses, no? Nga atong makuan through direct to Noah sa Genesis chapter 6 verse 13 sa verse 21 kang Abraham og uban pa nga mga tao nga giyatagaag mensahe diha sa atong Dios.
So direct voice. So napo special revelation nga nakatag ang Ginoo og mensahe pinaagi diha sa dreams, no? Dreams, it means kanang damgo, no? Damgo. So si Jacob nakadawat og kanang confirmation of the Abrahamic covenant in a dream, no? Sa Genesis chapter 28 verse 10 ngadto sa verse 15. Kiyang basahon, Jacob left Beersheba and went toward Haran, and he came to a certain place and stayed there the night, because the sun had set under his head, and lay down in that place to sleep. No, so natog si saman Jacob, and he dreamed. So si Jacob nagdamgo, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. So, ang Ginoo naghatag og mensahe diha kang Jacob, no? Na kanina dawat ni Jacob to confirm, no? Diha sa kanang kuan, diha sa kanang kasabutan, no? Pinaagi diha sa damgo. So na mga instances sa una nga ang Ginoo nang hatag og mensahe. So una pinaagi da sa mga anghel, ikaduha so pinaagi diha sa dako nga tingog or kanang direct voice. So ikatulo unsa man pinaagi diha sa kanang kuan damgo, no? Damgo. Og napod nga ang Ginoo nagpadayag diha, nagpahatag og mensahe, no? Pinaagi diha sa kanang panan-awon, no? Panan-awon. A supernatural presentation of certain scenario or kanang circumstances so to the mind of a person while awake, no? So ang katong damgo ang Ginoo nagpadayag diha, nakatag og mensahe, so pinaagi da sa damgo. So natog si Joseph ang kani, so nagmata, no? So kapanan-awon. So si Jacob, no, sa Genesis chapter 46 verse 2. So tagusa lang nga verse atong tan-awon, no? Kay daghaman ni mga verse ni siya to prove nga mao gyud ang pamaagi diha sa kanhi nga panahon. Sa Genesis chapter 46 verse 2. So importante ni siya para masabtan nato, isip nga usa ka magtotoo nga sa unsa man nga pamaagi nga Ginoo magpadayag. Genesis 46 verse 2. Unya sa pagkagabi, pinaagi sa mga panan-aw, giingnan sa Dios si Jacob, kung sugat si ani ako. Sige, no? So, klaro dire nga si Jacob, so ginstruksyonan, no? Sa Ginoo pinaagi diha sa saman sa kanang panan-awon. And God spoke to Israel in visions of the night and said, Jacob, Jacob, and he said, Here I am, no? So naghatag og panan-awon ang atong Ginoo, naghatag og mensahe pinaagi da sa panan-awon, no? Diha ni Jacob. So ika-5 kaning gitawag og Theophany, no? Theophany. Or Theo means God, Pani is kanang appearance, no?
pagpadayag, pagpakita, so ang Ginoo mismo maoy nagpakita. Okay. Ato ni kuanon ha, from the word Tiyupani ha. From the word Tiyupani, no, ang Ginoo nang hatag mensahe diha sa tao pinaagi diha sa pagpakita diha sa atong Dios. Sige atong klarohon. There is a John chapter 1 verse 18. John chapter 1 verse 18. So karon unsa may gingon sa chapter 1 verse 18? Basa sa Wala pa gayon tao na nakita sa Diyos. Ang butong anak ng Diyos. Nga pinangga kaayo sa mga noong nakalimutan. Okay, no? Ingon ang Bible, wala gyud nakakita diha sa Dios. No? Teo ba mingon nga at any time, no, sa tanang panahon. Gikan sa Genesis, no, pagmuna sa kalibutan hangtod karon ug hangtod sa diha sa kuan diha sa walay katapusan is wala din nakakita sa Dios. Ingon diha gawas, no, ang bugtong anak nga maoy nagpadayag, no. Sa to pa ang atong Ginoong Kristo nga mao ang bugtong anak nga maoy nagpakita, nga maoy nagpaila. Okay, atong klarohon ni ha. Kay daghay mga wa nakasabot niini, no? Daghag yoy kanang pamba kanang nagtuo sila nga ang Dios nga maoy nagpakita ni Adan, nagaistorya ni Adan ang Dios nga mahan. Diba? Pero ang gingon diri sa John chapter 1 verse 18, wala gyoy nakakita diha sa Dios. Gawas sa bugtong nga anak. So sa ato pa, from the word nga Tiyupani, or sa pagpadayag, sa pagpakita diha sa atong Dios, gikan diha sa Old Testament, ngadto diha sa New Testament, og sa pagpaila diha sa Dios unsa man dili di ay ang Dios nga mahan, no? Masamot sa New Testament kay klaro man sa New Testament nga si Christ nagpakatao. How about diha, no, so diha sa Old Testament kinsa man to nga Dios na nagistorya diha ni Adan. So nagpakita diha ni Moses ug uban pa nga mga tao dito sa Old Testament. So apong kinsa man to nga Dios di ay? So karon diri sa Old Testament ang Dios nga nagpakita di ay nagpadayag, naghatag og mensahe, dili di ay siya ang Dios nga mahan, kundili ang atong Ginoong Hesus Kristo. No? Mabitaw, all scripture is concerned, ang central nga theme, ang sentro nga gisgutan, ang atong Ginoong Hesus Kristo. Bisag si Jehovah, no? Ang panha atong klarohon, bisag ang term nga Jehovah nga gingon diha, dili na ang Dios nga mahan, kundi ang Dios nga anak nga way lain ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ang kanhin nga pagpanabot sa una, term nga Yahweh, term nga Jehovah, di ba? Itong una-una ang Diyos nga mahan, di ba? No? Ang Diyos nga mahan. Pero, sa kadasigi, datog kanang kuamba, tuon. So, nag-eskwela dito sa seminary. So, nagpakita di ay, nga ang Diyos, nga nagpakita diha, sa mga tao, sa mga tauhan sa Ginoo, dili dito ang Dios nga mahal,
kundili ang Dios nga anak nga way lain ang atong Ginoong Hesus Kristo. No? Ang atong Ginoong Hesus. Kaya yun diri sa John chapter 1 verse 18, wala nakita diha sa atong Dios, gawas diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Una, no? Kang Adam. Sige atong basahon ha. Genesis chapter 3 verse 8. Usang sarasa na. Genesis chapter 3 verse 8. Gato. Nasa adlaw na dumog nila ang Ginoo. Ginoong Diyos nga nalangkaw sa tanaman busa inagad sila sa kahayan. Asa tiha 8. Mau. Oh, sakto. Adi atong karon ha. Usay sa Kabisaya sa verse 8, Ginoong Dios, no? No, Ginoong Dios. Ang sa English, Lord God. The word nga Lord God nga term nagsugod ni dire sa asaman asa sa Genesis chapter 2. No? Chapter 2. Chapter 2 term nga, so God bless. Chapter 2, verse 7, no? Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creatures. Ang the word nga Lord God dire, no? Ginoong Dios, diri nagsugod nga nakaistorya ang Dios diha sa tao, no, diha kang Adam. Kung basahon na to ang Genesis chapter 1 verse 1, dili Lord God ang gingon dito. Dili Ginoong Dios, kundi dili sa ingon dito sa Genesis chapter 1 verse 1. God, di ba? Ha? Gidaw. Sa sinog dili asa Lord God ang ingon diri sa verse 7, Lord God. Sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth, and di ba? And the earth, di ba? God from the God ato na balik diha sa kanang original, no, nga kanang nga word. Ang sa Genesis chapter 1 verse 1, ang gikuan nga God giko-translate from the word nga kanang Elohim, no? Elohim. Ang kani sa verse 7 sa chapter 2, from the nga Lord God dire dili ni siya kanang Elohim kundi kanang Yahweh or kanang ang Hebrew ani Yahweh or kanang Jehovah, no, Jehovah or Yahweh. From the word nga Elohim dito sa Genesis chapter 1 verse 1, kung ang word gali mag-end og I am, no? I am sa to pa kanang more than one person, no? More than one person na siya. Sa to makita nato ang three person or three persons diha sa Dios, no? Or kanang is more than one person, no? Pero pag-abot nila sa verse 7, Jehovah, no? No. So ang Jehovah, no? He is only one person, no? Ang pangutana, kinsa kani nga Dios? Kinsa kani nga Dios nga mo'y nakaistorya or nagpadayag, no, nagpadayag diha sa katawhan diha sa atong Dios.
Kung atong ibalik diri sa John chapter 1 verse 18, di ba? Walay nakakita diha sa atong Dios gawas diha sa bugtong anak. No? Sa to pa ang nagpakita ang nakigstorya diha kang Adam o diha sa ubang mga tao, dili di ay ang Dios nga mahal. Kung dili unsa man? Kung dili ang Dios nga anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Okay, ako i-prove na siya. Banda kayo. Wala sila ngayon, halang. Ilang. Okay. Ako i-prove na ha. Dire sa Acts chapter 9. Acts chapter 9 ha. Kaning giingon dire ni kanang kuan. Apostol Pablo. Kaning sa verse 3, no? Ingon dire, now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. So katong kasenaryo ning sa Apostle Paul na convert na no into Christian. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? No? So naay tingog, no? Nga misangpit diha kang Apostol Pablo. Karon, and he said, who are you, Lord? No? Ingon si Paul, who are you, Lord? The word nga Lord dire, kasabot si Apostol Pablo kung kinsa ang nakigstorya diha niya. No? So kinsa man ang Dios ang iyang ang iyang kanang Dios nga iyang gituan. Dios nga mao diha sa Old Testament. Una-una si Apostle Paul usa ka kanang Hebro, usa ka Hudyo, usa ka unsa man, usa ka kanang gitawag Parisiyo. Sa to pa ang iyang gituhuan nga Dios nga mao ang Dios diha sa Old Testament nga mao ang nagluwas diha ni Moses o diha sa katawhan diha sa mga Hudyo, no? Ang mga tao diha sa mga Hudyo. So karon, the word nga Lord dire, pagsangpit niya nga Lord, who are you, Lord? Mao ni ang Ginoo nga iyang gituhuan diha sa Old Testament. So karon unsa man ang tubag? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. No? I am Jesus. Sa to pa ang Dios nga gituhuan diha ni Apostle Paul nga Dios nga mao si Jehovah, Dios nga mao ang Yahweh, Dios nga mao ang Dios nga nagluwas diha sa mga sa iyang mga kanang forefathers, sa iyang mga kanang ingon dire, I am Jesus, nga walain di ay ang atong Ginoong Hesukristo. Sige. Ang Diyos nakikita ni Adan, wala di mo. Ang Diyos nakikita ni Pablo, si Christ, diyan ano nagbuka man si Pablo, si Adan naman. Sakto bitaw mo pangutana daw. Wait aw. Nganong nabuta man si Pablo? Kaya ngayon ka nga, kasama si Pablo, siya dahil kasama. Masalas. Di, ang yun dire no, ha? Oh. Yung dire sa sa to senaryo no. Now, as he went on his way, he approached Damascus. So siya madto sa kanang Damascus padulong. And suddenly a light from heaven shone around him, no? Adunay hayag nga gikan sa langit, no? Nga masaman nga shone around him, so maoy ming palibot niya. And falling to the ground, siya na tumba, no?
he heard a voice to him. So wa man maingon diri nga nabuta. O sa may kuan. Wa day talaga si Adan nakita ni Kristo, kita ko lang. Ano ko sa asa mo? Desktop no kay dalan. Iso ko to. Iso man. Oh. Di wa man nabuta da ha? Ako may kita man ang Elias. Bangon sa to, gibukan niya Kita. mga mata. Kaya Apan dili na sa makakita. Ah Dili na makakita. sasaman. Sa verse 8, sakto. Saul rose from the ground, and although his eyes, he saw nothing. He saw nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus. And for 3 days, he was without sight. Sakto. Sorry. Without sight, and neither ate nor drank. So, pangutanan nimo nga nganong si Pablo nabuta, da si Adan wa. Wala taka. Iso man ang agdang ay ko niya. Iso ikisa na, balik ka tungdanan. Wala ko bantay. Wala po taka kuan sa hinungdan no. Kung atong paano siguro atong relate atong experience kung kita kitag hayag nga kanang hayag kayo ba mura ba mawalag pananaw pabaya no. Wa pa rin ako, wala pa tayo. Nga na siguro hitabo ni Paul no nga paghayag gikan sa langit pagkahayaga siguro ito. Pato natumba siya. So ang ato lang niini no, atong ibalik ang kaninga topic, ang Ginoo nakatag mensahe pinagi diha sa iyang pagpakita no, pagpadayag sa ato pa follow na tiyopan ni dire ang Dios nga nagpakita ang atong Ginoong Hesukristo. Gikan padaan sa Old Testament ngadto sa New Testament. So ang iskutan diha na nga Dios nga walain ang atong Ginoong Hesus. Sa New Testament no, so wa nay lales no, is wa nay lales kay klaro man dito angan no, klaro nga ang atong Ginoong Kristo nagpakatao man yod no. Sa Old Testament kung dili nato tarong og tan-aw ang balang nga kasulatan pagpakita usahay atong pagsabot nga ang Dios nag-istorya diha kang Moses kang Adam is ang Dios nga mahan, dili ang atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesus. Diba, pagbuhat sa pagbuhat sa nilaniadan niya. Jadi, ang Diyos mismo ang butang na kita. Salamat sa ilin. At ito sika mga ang Diyos amahan sa ito ngayon nilabas ko nga makahimok mo sa pagkaon sa mga bunga nito kita gawas makahimok mo gawas niya ng bunga sa kahoy ng kailangan sa mayong Lord God mang yun ito no, Lord God? ang amahan ko mo nagputang na ito kaya ang amahan ko mo balik na ito si Christ. Sa Napaka sa chapter 1. Sa ko chapter 2 na siya, verse 16. Kung Lord God, no? Lord God, and the Lord God commanded the man. So, Lord God, so ang Hebrew ani is kanang Jehovah or Yahweh, sa to pa si Kristo gyapon. Atong Ginoong man nag-istorya ba? Kasi mga kung iyong ganina nga nagkantawag sa mga Kaya ba yan, nalibog tungkol sa mga writer? Sa mga nalibog naman tungkol sa mga sunod yan. Pero ang original, ang Diyos yung namahan mo na butang nila na ito. Ang Sa naman sa itin. nagbutang sila ha? Yadan. Ang kuha lang nato dire lagi, atong gikuha ang from the word nga kan Jehovah lagi. Jehovah or kanang Yahweh sa Hebrew. No, from the word nga Jehovah, it means nga kanang singular person. No?
So karon, kunod nga Jehovah, kinsa man ni nga Dios nga Jehovah. So mas giklaro dito sa New Testament nga ingon dito sa John chapter 1 verse 18 nga wala gyud nakakita diha sa Dios nga Amahan sa tanang oras. No, sa tanang oras. It means sa tanang oras gikan sa kanang Genesis chapter 1 hangtod karon o hangtod sa kangturan is wala gyud nakakita da sa Dios nga Amahan. Karon ingon diha pero pinagi diha gawas diha sa bugtong anak si Christ, no? Nga mao'y nagpakita, nga mao'y nagpadayag. So karon kinsa man tong nga Dios nga Jehovah or Yahweh nga giingon dire, no? So mayon sila okay, ang Dios nga Amahan. Kaman. So kita, sige, ingon ta nga Dios nga Amahan. Pero pag-abot dito sa Acts chapter 9 lagi, no? Si Apostle Paul nagkuan man pod. So kanang napakita nga ang iyang pag-ila na nga ang Dios nga Jehovah or Yahweh nga ituhuan. Asa nagpaila didto nga wala indi ay ang ato dayeng Ginoong Hesukristo. No? Ang ato dayeng Ginoong Hesus. Mao na nga gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament ang katibuk-an ni ana nga kanang gihisgutan ni ana ang sentro ni ana ang atong Ginoong Hesukristo. Mo na kuan no si Jesus Cristo. Ha? Turaog na labihay na Amahan. Si Cristo naman galos tanan. So kawa man ta maingon nga sa behind siya. Wala ba highlight ay no si Cristo kay sa Dios nga Amahan. O mao man na gyud ang tumong da sa barang kasulatan nga kanang kamba nga ma-highlight gyud ang anak. Oh. Pero ringon po ang Bible kung isa to naka-glorify sa anak, sama ra po nag-glorify diha sa Dios nga Amahan, no? Yung si Apostle Paul, siya ang hulagway, no? Siya ang hulagway sa dili nga makita nga Dios. Si Kristo baya to. No, si Kristo baya to. Oh. Sa to pa, kung atong nailhan si Kristo, kung nasabtan to si Kristo, to sama ra po nga kita nakailada sa Dios nga Amahan. Bao ba yan ay wa tutuin sa mga niyo. Na si Cristo magpaka Dios. Oh. Ilan ituhan Dios Amahan na to. Oh. I-receive nila si Christ. Okay. Tiyupad ni, no? Sige, so ato lang padayon ni. Kay napoy mga instances nga ang Dios nga anak nagpadayag sama sa usa ka anghel. No? Sama sa usa ka anghel. Sige, Pastor. Verse 1, 2. Oh. In these days, spoken to us the Son, who appointed heir of all things, who also He made the worlds. Dire gibuhat niya ang mga kalibutan, ano ko sa flight ko ba diha? Dire sa He made the worlds. Masahan mo bang kuan nga Diyos gibuhat sa John 16. That's of the world. World ra pag ingon na sa verse 3 nga by whom also He made the world. Kalibutan na niya. Gibuhat ni Ginoong Jesus. Gibuhat niya kalibutan. Okay. Okay. The worlds mo na sa English, almost King James Version, the worlds. He created Mabang nga verse. Nga naman na world. the world man yun dire. Verse 2, through whom also He created the world. Sa to pa, nga si Kristo, kanang magbubuhat, no? So, creator siya, creator. Sige, ano, ato ning kanon, kung ato ning apply diha sa tong kinabuhi, no? Kaning pulong sa Ginoo.
Sa diha nga kita magbasa og Bible, sa diha nga kita magtuon og Bible, ang atong yung number one yung nahuna, kinsa man si Kristo, no niini nga pagpadayag. Di ba kita nga mga magtotoo diha sa atong Ginoong Kristo, kita mga followers no diha sa atong Ginoong Kristo. Ang kanang atoy pangutana diha sa atong kagalingon, unsa may itudlo diha sa banal nga kasulatan, mahitungod diha sa atong Ginoong Hesukristo. No? Unsa may itudlo ipaila diha sa pulong sa Ginoo, may tungo diha sa atong Ginoong Hesus. Di ba ingon si Pedro, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Knowledge, no? Gitumbok yun, kahibalo, di ba? Knowledge of our Lord Jesus Christ. So wala man may ingon nga kanang kuan, grow in the grace of the doctrine, no? Diha sa pagpanudlo diha sa balaan ng kasulatan. Yes, ang balaan ng kasulatan nagtudlo. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo, pinangila sa balaan ng kasulatan. So karon unsa man ang gitudlo, kinsa man ang gipaila dire? Ang atong Ginoong Hesukristo. Nay uban ato lang kanon kay sa makabantay ang puguan sa kananda sa Facebook. Ang pulong sa Ginoo gihimo ra og pagkanang debate, no? So uban mag-away na lang, so pakita nga mas maayo ning usa, ang usa adi po magpalupig, unya ang usa pod kay masuko, nag-away na noon, no? Sa debate gyud kumbaga na wa jud daog, wa jud pilde, no? Kaya usa di mo to magpako palupig tong usa. Pero kung nga ang atong kuan, kanang atong tumong is nawa nato ang so nawala na ang tumong diha sa balaan nga kasulatan. Ang tumong diha sa balaan nga kasulatan so dili makig-away, no, dili makig-debate, kundili ang atong tumong niini sa pagtudlo nga mailhan niya ang tinuod nga Dios nga way lain ang atong Ginoong Hesukristo, nga para sa mutuo, musalig siya, maghinulsol siya sa siyang kinabuhi ug mosunod diha sa atong Ginoong Hesus. So mana, no? Theophanes. Giato dai kuan siya kay napay kanang as angel of the Lord, no? Napay mga miracles o da pinagida sa atong Ginoong Hesukristo. Pinagi.